Naniniwala ka man sa supernatural o sa lohikal na paliwanag, ang mga insidente na naganap noong 1920s tungkol sa isang pamilya ay hindi maikakailang nakakatakot. Ang makatotohanang salaysay na ito ay kabilang sa mga pinakakakilakilabot na storyang natuklasan ko, at nakakabagabag na kilalanin ang aktwal na pangyayari nito. Sa nakakatakot na kwentong ito, isang farm ang binisita ng isang hindi inaasahang bisita. Ang mga kababalaghan ay unang naramdaman ng isa sa mga kasambahay na humahantong sa isang pagtuklas ng misteryosong presensya. Habang nag-iimbestiga, napapansin nila ang nakakabagabag na galaw at mga palatandaan ng isang misteryosong nanghihimasok sa farm na nagdulot ng takot sa mga residente nito. Sa di inaasahang pangyayari noong March 31, 1922, lumala ang sitwasyon habang ang isang hindi kilalang entidad o individual ay nagpasimula ng nakakatakot na trahedya. Ang kwentong ito ay tungkol sa pagpatay ng isang pamilya sa Hinterkaifeck Farm. Pero bago natin suriin ang mga detalye, kung gusto mo ang mga kwentong kakaiba at misteryosong kwento ay mag-subscribe at i-hit and notification bell para updated ka sa mga latest upload. Ngayon, simulan natin ang kwento. Noong 1920s, mayroong isang sakahan na pinangalan ng Hinterkaifeck sa timog ng bansang Germany na matatagpuan sa isang liblib at kakahuyan na rehiyon. Ang farm na ito ay nagsilbing tirahan ng pamilya Gruber na binubuo ni na Andreas, ang kanyang asawang si Cass Ilya, ang kanilang anak na babae na si Victoria, pati na rin ang dalawang supling ni Victoria, sina Joseph at Cass Ilya. Bukod pa rito, isang live-in maid ang tumira sa lugar. Mukhang normal naman ang lahat para sa pamilya Gruber at sa kanilang sakahan hanggang sa taglamig ng 1921 nang magsimula ang mga kakaibang insidente. Ang unang individual na nakadama ng mga hindi pangkaraniwang pangyayaring ito ay ang kanilang resident maid. Ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa bahay at madalas na nag-iisa, nagsimula siyang makarinig ng mga ingay na nagmumula sa mga dingding. Ito ay hindi lamang tunog ng isang tao sa ibang silid, parang may kumakatok sa loob ng mga pader. Naguguluhan, pinuntahan niya ito, ngunit nagpapatuloy ang pag-iingay ng walang anumang nakikitang paliwanag. Hindi lamang ito nakakatakot, ngunit nagsimula rin siyang makarinig ng mga boses at yapak ng paa na nagmumula sa attic. Ipinalam niya agad ito kay Andreas na may tao talaga sa attic. Sa kabila ng pagdududa, pinuntahan ni Andreas ang attic. Sa kanyang pag-akyat, walang mga indikasyon o presensya ng sinuman, walang pagkain, walang ebidensya ng panghihimasok. Ito ay naging palaisipan sa lahat. Sa loob ng ilang linggo, palagi ang sinasabi ng live-in maid na sa gabi habang nakahiga siya sa kama, nakakarinig siya ng boses mula sa attic, gayon din ang tunog ng pagtapik sa mga dingding. Sa tuwing ipinapalim niya kay Andreas, hindi siya pinaniwalaan dahil nga wala siyang makita tuwing aakyat siya sa attic. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, ang kasambahay na matagal nang nagtatrabaho sa pamilya, naniniwalang may mali, kumbinsido siya na ang lokasyon ay pinagmumultuhan. Nung nakaramdam siyang hindi na siya komportable at parang may nagmamasid ay hindi na siya nagdalawang isip para sabihin sa pamilya Gruber na hindi na niya kayang manatili ng isa pang gabi dahil sa mga tunog mula sa attic at mga boses na pumipigil sa kanyang pagtulog. Sa kabila ng masusing inspeksyon ni Andreas na walang nakitang ebidensya, hindi niya maalis sa sarili at nakakabagabag din ito sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang tumigil na sa pagiging katulong at umalis na sa farm. Ang pamilya Gruber ay nagulat sa desisyong ito dahil lubos silang umaasa sa kanyang tulong. At ang kanyang biglaang pag-alis ay nagdulot sa kanila ng pagkalito. Dahil dito, nahirapan silang maghanap ng kapalit sa susunod na 6 na buwan. Ang sitwasyong ito ay nagresulta sa pagdami ng workload at stress para sa kanila. Noong una, pagkaalis ng live-in na kasambahay, walang masyadong nagbigay pansin sa anumang kakaibang tunog sa bahay. Lahat sila ay abala kaya hindi na masyadong napansin ang mga kakaibang tunog. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, inamin ni Andreas na siya rin ay nagsimulang makarinig ng pagkatok, mga yabag sa attic, at mga boses kahit walang maliwanag na pinagmulan. Lalo siyang naging paranoid, at ibinahagi niya ang kanyang pagkabalisa sa buong pamilya. Nang malaman ng pamilya ang mga nakakabagabag na tunog na ito, sinubukan nilang mag-imbestiga. Sa kabila ng paghalughog sa buong property, nagdulot na naman ito ng pagkabahala dahil hindi talaga nila matukoy ang pinagmulan ng mga tunog. Naging dahilan pa ito ng away dahil sa pagiging paranoid. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na mag-focus sa trabaho at huwag pansinin ang mga kakaibang tunog. Kung ano ang nagsimula ng kakaibang mga tunog ng pagkatok at kung ano ang kanilang pinaniniwalaan na walang katawan ng mga boses ay misteryoso ding nawawala ang mga gamit nila sa bahay. Kapansin-pansin, nawala ang kanilang set ng mga susi ng bahay. Iilan lang ang mga tao sa property, nakakapagtaka kung bakit mawawala ang mga susi, at ang pamilya ay nag-aalala dahil ang pagkawala ng isang set ng mga susi ay isang malaking issue, at hindi nila mahanap ang mga ito kahit saan. Sa sandaling nawala ang mga susi ng pamilya, ang mga kakaibang tunog sa bahay ay naging dulot ng pag-aalala.
Ang ideya na maaaring may nagtatago sa loob ng kanilang bahay. Lalong tumindi ang takot nang mawala isang gabi ang batang si Azalea, isa sa mga apo. Ang pamilya ay nagpanik, naghahanap kung saan-saan, sumisigaw sa kagubatan, hanggang sa wakas ay natagpuan siya. Gayunpaman, si Azalea ay nalilito at pagod katulad nila, wala siyang ideya kung paano siya nakalabas o kung ano ang nangyari. Pag-uwi, natuklasan nila ang isang dyaryo sa mesa, at walang sino man sa pamilya ang nagdala nito. Isa itong di kilalang dyaryo na karaniwang hindi makukuha ng sinuman sa lugar. Makalipas ang ilang araw, napansin nila ang mga senyales ng tangkang pag-break-in sa kanilang tool shed, kung saan makikita ang mga mahahalaga at mamahaling gamit. Ang kandado sa labas ay may mga gasgas na parang may marahas na sinubukang buksan ito. Nakapagtataka, sa kanilang nakabukod na bahagi ng Germany, kung saan napakatahimik na lugar, walang nakarinig ng malakas na pagtatangka na basagin ang lock. Sila ay nalito at nababahala sa mga di maipaliwanag na kaganapan sa paligid ng ari-arian. Gayunpaman, ang nasaksihan ni Andreas noong tagsibol ng 1922 ang nagtulak sa kanya at sa kanyang pamilya ng pagkataranta. Noong unang bahagi ng March 1922, sa kasagsagan ng snowstorm. Kinaumagahan, gumising si Andreas ng maaga at pumunta sa likod ng pinto ng kanyang bahay. Sa pagbukas nito, napansin niya ang malinaw na mga bakas ng paa mula sa malayong kakahoyan patungo sa kanyang pintuan. Kung isa sa alang-alang ang malawak na ektarya ng kanilang ari-arian, ang mga yapak na ito ay medyo malayo papuntang gubat. Habang sinusuri niya ang mga ito, naisip niyang walang mga bakas ng paa palayo sa pintuan. Napagtanto niya na kung sino ang gumawa ng mga yapak na ito ay nakapasok na sa bahay. Nag-aalala, mabilis niyang isinara at nilock ang pinto, pagkatapos ay nagmamadaling gisingin ang kanyang pamilya. Tinanong niya kung bakit may mga bakas ng paa sa likod ng pinto na walang bakas na umaalis. Ang kanyang asawa, anak na babae, apo, at maging ang kasambahay ay sinasabing natutulog sila at walang alam na may pumapasok sa bahay. Ang sitwasyon ay nagdulot ng labis na pagkabahala. Ngayon, maliwanag na nababagabag si Andrea sa mga kakaibang pangyayari sa kanyang bahay. Kaya, binuksan niya muli ang pinto, sinusuri ang mga bakas ng paa. Napagtanto niya na para makaalis, kailangan nilang maglakad pabalik. Naguguluhan, nagpasya siyang mag-imbestiga pa. Siya ay naglalakad sa paligid ng kanyang bahay, tinitingnan ng lahat ng mga labasan para sa anumang karagdagang mga bakas ng paa. Sa isip niya ay may pumasok sa bahay at umalis sa isang bintana o ibang pinto na naging bagabag sa kanyang isipan. Matapos matiyak na walang ibang bakas ng paa, nagsagawa si Andreas ng masusing paghahanap sa kanyang buong bahay. Sinusuri niya ang attic, ginalugad ang bawat silid, at sumisigaw, ngunit walang palatandaan ng sinuman. Bagamat nag-aalala ang pamilya, wala silang nakitang nanghihimasok sa loob. Nagpasya si Andreas na panatilihing nakalock ang lahat at lumabas upang subaybayan ang mga yapak pabalik sa pinagmulan nito. Kasunod ng mga truck, siya ay naglalakad hanggang sa kagubatan. Ang mga bakas ng paa ay tila biglang huminto sa gilid ng puno na parang misteryosong lumitaw ang mga ito doon. Walang malinaw na pinagmulan ang mga bakas sa kakahuyan at ang misteryo ay lumalalim dahil walang indikasyon kung ano ang nangyari bakit ang mga bakas ng paa ay umabot sa pintuan. Hindi makahanap ng anuman, nagpasya siyang oras na para ibahagi ang kanyang mga alalahanin. Ang kanyang pinakamalapit na kapitbahay, si Lawrence Flitton Bauer, na 200 yard ang layo, pinuntahan ni Andreas at sinabihan niya ito. Sinabi niya kay Lawrence ang tungkol sa mga kakaibang tunog, ang katulong na umalis sa kanila, ang paghahanap sa attic, ang nawawalang mga susi, ang misteryosong dyaryo, at ang pagkawala ng kanyang apo. Si Lawrence, na parehong naguguluhan, ay nagmumungkahi na kumuha ng dagdag na rifle para sa proteksyon. Gayunpaman, tinanggihan ni Andreas ang ideya, sa pag-aakalang nag-overreact lang siya at maayos din ang lahat. Habang nangyayari ang mga kaganapan, lumalabas na hindi okay si Andreas, at marahil ay dapat niyang tanggapin ang alok ni Lawrence na magdala ng rifle para sa karagdagang proteksyon. Ilang araw lamang matapos magbahagi ng mga alalahanin sa kanyang kapitbahay tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kanyang ari-arian, nakatanggap ang pamilya Gruber ng magandang balita, nakahanap sila ng bagong live-in na kasambahay na papalit sa umalis. Gayunpaman, noong ika-31 ng Marso, 1922, sa parehong araw na dumating ang bagong kasambahay, isang trahedya at nakakatakot na insidente ang naganap sa Hinterkaifeck Farm. Sa loob ng 24 hours sa di maipaliwanag na pangyayari, may misteryosong umaakit na tao o bagay sa barn sa mga miyembro ng pamilyang Gruber. Nang hindi nag-aalerto sa iba, ang bawat miyembro ng pamilya, na parang walang malay, ay isa-isang pumasok sa barn. Doon, sila ay pinaghahampas ng palakol. Matapos mawala ng mga buhay, inilipat ng salarin ang mga bangkay sa isang sulok ng barn, inihiga ang mga ito, at tinakpan ng dayami. Nagpatuloy ang prosesong ito sa buong araw na ang bawat miyembro ng pamilya ay nabiktima ng misteryosong umaatake.
Naiwang naguguluhan ng mga investigador dahil walang nakakaalam kung ano ang umaakit sa mga miyembro ng pamilya sa kamalig. Hindi sila takot ng pumasok. Isa-isang binutukan hanggang 4 na bangkay ang nakasalansan sa sulok. Samantala, ang 2 natitirang miyembro ng pamilya na nasa loob pa rin ng bahay ay walang kamalay-malay sa nangyayaring trahedya. Pumasok sa loob ng bahay ang salarin at ginamit ang palakol para wakasan din ang kanilang buhay. Makalipas ang 4 na araw, noong ika-4 ng Abril, dumating ang isang repairman na nakatakdang ayusin ang feeding machine sa Hinterkaifeck Farm. Kumakatok siya sa pinto, ngunit walang sumasagot kahit na nakikita niyang bukas ang mga ilaw at may naririnig siyang asong tumatahol sa loob. Napagtantong hindi niya kailangan ng direktang pag-access sa bahay para sa kanyang trabaho sa pag-aayos, kaya nagpasya siyang simulan ng kanyang trabaho. Matapos subukan buksan ang mga pintuan sa harap at likod at tumingin sa mga bintana, nakita niyang nakalock ang lahat. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa pag-aayos. Sa pag-alis niya, napansin niyang nakatali ang aso, na noong una ay nasa loob lang ng bahay, ngayon ay nasa labas na. Nagtataka, pumunta siya sa bahaging iyon ng bahay, iniisip na may nagpalabas ng aso. Pero, ang pinto sa likod na tila kakabukas lang ay nakalock na muli. Naguguluhan, sa halip na umalis, tinapos niya ang trabaho at nagpas siyang ipaalam kay Lawrence Lindenbauer, ang kapitbahay. Ibinahagi niya na inayos niya ang feeder sa sakahan ng pamilya Gruber ngunit wala siyang mahanap doon kahit na nagbago ang lokasyon ng aso sa kanyang pagbisita. Nagpa siya si Lawrence sa puntahan ng mga Grubers dahil hindi na sila nakikita sa loob ng ilang araw. Pagdating sa Hinterkaifeck, napansin nilang bukas ang mga ilaw sa bahay, aso sa labas, at nakalock ang mga pinto. Ang kuryosidad nila ay humantong sa barn, kung saan, sa simula, walang tila mali. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, natuklasan nila ang 4 na bangkay ng pamilyang Gruber na nakatago sa ilalim ng dayami sa likod na sulok. Sa pagpasok sa bahay ng pamilya Gruber, natuklasan nila ang natitirang 2 katawan, at ang mga palatandaan ay nagpapahiwatig na may taong kumakain kamakailan sa kusina. Ang apoy ay nakasindi, na nagbibigay ng impresyon na ang bahay ay kasalukuyang inookupahan. Para kay Lawrence Lindenbauer at sa mga awtoridad, tila ilang sandali lamang ang pagkamatay ng pamilya Gruber. Walang kamalay-malay na ilang araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya, nakipag-ugnayan sila sa mga awtoridad. Pagdating ng mga pulis, natukoy nila na nangyari ang trahedya noong ika-31 ng Marso. Gayunpaman, sa loob ng 4 na araw, may nakatira sa bahay ng Gruber. Natutulog sila sa mga kama, kumain ng kanilang pagkain, nagsindi ng apoy, at inesikaso pa ang mga gawain sa farm. Iniulat ng mga kapitbahay na nakakita sila ng usok mula sa bahay noong ika-2 at ika-3 ng Abril na nagpapatunay na may nananatili doon. Una nang isinasaalang-alang ng pulisya ang posibilidad na ang gumawa nito ay isang palaboy para magnakaw, ngunit ang malaking halaga ng pera ay natagpo ang hindi nagalaw. Ito ang nagbunsod sa kanila upang i-disregard ang pagnanakaw. Ang motibo ay nanatiling hindi malinaw, at habang si Andreas na hindi gaanong nagustuhan sa kanilang lugar, naging mahirap na matukoy ang isang suspect. Sa kabila ng malawak na mga panayam, walang konkretong lead na lumitaw. Si Lawrence Lindenbauer ay itinuring na pangunahing suspect dahil siya ay malapit at may nakaraang pagnanais na pakasalan si Victoria, ngunit ang logistic ng kanyang paggawa ng krimen at pagpapatakbo ng sakahan sa loob ng 4 na araw nang hindi nalalaman ng kanyang pamilya ay naging imposible. Hindi nalutas ng pulisya ang kaso, iniwan ito sa teorya na ang salarin ay maaaring nasa ari-arian ng mga 6 na buwan bago ang krimen, na natili ng ilang araw, at pagkatapos ay umalis. Kahit na sa muling pagbubukas ng kaso noong 2007, ang misteryo ay nananatiling hindi nalutas, walang sapat na ebidensya upang magbigay ng kailan-uwan sa kung ano ang tunay na nangyari.